Guys, andito ako sa Judges chapter 6. Alam nyo ba dito? Ito yung mga times na wala nang judge sa Israel. So, after kay Moses, di ba, si Joshua, yung nag-lead sa kanila. And then, nung namatay si Joshua, nagkaroon na lang ng mga judges sa Israel. After nung tatlong judges, sina Othniel, Ehud, and Shamgar, nagkaroon pa ng Deborah and Barak. So, after nun, wala namang mga wars sa Israel ng 40 years. But then, after ng 40 years na yon, nagkaroon ng kalaban yung Israel. So, the Midianites oppressed Israel. And because of that time, nakalagay dito, the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. And the Lord gave them into the hand of Midian 7 years. Tapos, nung mga time na yon na na-oppressed nga sila ng mga Midianites, they cried out to the Lord sa chapter 6, verse 6. And Israel was brought very low because of Midian, and the people of Israel cried out for help to the Lord. So, ito naman si God, pinakinggan naman. Isipin nyo ha, di ba napakadaming miracles and wonders na ginawa si God para sa kanila. From driving them out from Egypt, di ba, out of slavery, hanggang nandun sila sa wilderness, hanggang makarating sila sa promised land. Ang daming ginawa ni God sa kanila, but then, nagkaroon pa rin sila ng ibang idols. Kasi ito yung mga times na, ito yung mga generations na hindi na nila talaga na-experience ng sila mismo yung mga ginawa ni God para sa bayan ng Israel. So, parang nawala yung faith nila in a way kasi hindi sila yung nakaranas. Yung fear nila hindi na ganun ka-intense kasi nga hindi sila nakaranas ng nung pagpapunish ni God sa mga Israelites. So, ito yung mga generations na sobrang naging bad na naman. Pero, syempre, yung mga stories naman, nasasalin-salin naman yan in every generation, diba? So, meron din silang knowledge about doon. Yun nga lang, yung faith nila is hindi ganun katindi. Yung fear nila is hindi ganun ka-intense. But, meron pa rin mga ibang Israelites na naniniwala pa rin na God is with them, na pwede nilang lapitan. So, yun, nung na-oppress na silang ng Midianites, may mga nag-pray pa din kay God na humihingi ng tulong sa Kanya. And si God naman, kahit ganun yung mga ginawa ng mga Israelites sa Kanya na nag-worship idols, pinakinggan pa din niya. So, after kay Deborah and kay Barak, eto na si Gideon. So, si Gideon ang napili niya na mag-lead or makipaglaban sa mga Midianites. Kung iisipin mo siya, nakaka-relate tayong mga tao, di ba? Kasi ganyan ang ginagawa natin para tayo talagang mga Israelites. Kasi biruin mo sa lahat, sa dinami-dami ng mga blessings na binigay ni God sa atin, hindi natin siya binibigyan ng halaga. Though sabihin natin, okay, naniniwala naman ako kay God, lagi ako nagsisimba, ganyan. But, hindi talaga focused doon yung heart natin, yung mind natin, yung buhay natin. Kumbaga parang side dish lang si God sa buhay natin. Kasi tayo yung yung focus natin is nasa mga makabundong bagay. 'Di ba? Tapos magiging close lang ulit tayo kay God or hahanap-hanapin ulit natin si God kapag meron tayong mga challenges sa buhay. Diba just like these Israelites na okay, andyan si God, ganyan-ganyan. Pero as they live their lives, hindi naman
Talaga yun yung focus nila. Ang dami nilang mga pinagkakaabalahan. Ang dami silang wino-worship na iba. Pero kapag kailangan na nila ng tulong, babalik sila kay God. 'Di ba? Ganyan-ganyan tayo eh. Nakakalungkot lang isipin. Tas marirealize mo lang siya kapag may iba kang nababasa or napapanood eh. Pero pag ikaw yung sarili mo, hindi mo nare-realize na ganun ka din pala. 'Di ba? Isipin mo lang ha, may kunwari, meron kang isang taong, kunyari kaibigan mo, kapatid mo, relatives mo. Isipin mo, ikaw lagi kang nandyan para sa kanya. Yung pag kailangan niya ng tulong, ikaw yung lalapitan niya, tapos tutulungan mo siya. But, kapag nalampasan na niya yung problem niya, makakalimutan ka na naman niya. So, she's gonna go on with her life. And then, after na naman, magkaroon na naman siya ng problema, sa'yo na naman tatakbo, maaalala ka na naman niya. Isipin mo yun, no? Di ba kapag ikaw yung person na yun na tinatakbuhan, tapos pag hindi ka niya kailangan, wala ka sa buhay niya. Nakakasad, di ba? So, ano na lang yung nararamdaman ni God kapag ganun yung ginagawa natin sa Kanya? Nakakalungkot mo.